Sa bawat panahon, may sugat na hindi agad naghihilom. Kawalan ng katarungan, maling paggamit ng kapangyarihan, at tahimik na pagdurusa. May mga taong nananatiling tikom ang bibig. Ngunit mayroon ding mga pumipili na tumindig at magsalita. At ang kwentong ito, hindi lang nagmula kahapon. Right now, there's also the space to hold the Nangyayari enemies of ito democracy ngayon. accountable. People like Duterte who don't care about human rights and moral. Si Jose Rizal ay lumaban, hindi sa pamamagitan ng dahas kundi sa pagmulat ng isip. Sa kanyang mga akda, inilarawan niya ang sakit ng lipunan upang makita natin ang katotohanan at kumilos. Sa Noli Me Tangere, pinili ni Ibarra ang reforma, paniniwala sa pag-unawa, pag-asa at tahimik na pagbabago. Dito nagsimula ang kanyang pangarap para sa bayan. Naniniwala ako sa edukasyon magsisimula ang pag-unlad. Kung mamumulat ang isipan ng tao, magbabago ang bayan. Tama mo. Ang bago ng isip ay hindi tulad ng kidlat. Dahan-dahan itong umusbong. At madalas, ang bayan ay hindi pa handa sa pagbabago. Ngunit ang pag-asa ay may hangganan. Ang sugat kapag hindi gumaling, nagiging apoy. Ayon nga sa sinabi ni Simon, Hindi na sapat ang mga salita at pakiusap. Ang bansa ay napapagod na sa pag-aantay. Kung nais ng pagbabago, kailangan kumilos. mula reforma tungo sa revolusyon. At ngayon, tayo rin ay nasa parehong sangang daan. May naniniwala sa mahinahon at sistematikong pagbabago. Ngunit, may naninindigan na ang pagbabago ay kinakailangan ngayon na. Hindi lamang tanong kung lalaban tayo, kundi paano tayo lalaban.